pa ay nagiging inflamed o namamaga, at siyang nagdulot ng pananakit at red flag para isailalim sa masusing medical observation. Sa panahong yun, maraming netizens at ilang media commenters ang nagtangkang alamin ang eksaktong kalagayan ng Pangulo. Ang aking tansya ay hindi makakakuha yan ng 1/3 na suporta mula sa members of the House. Dahil lahat ay nag-iisip na ng kanilang mga political career sa 2028. Ang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. Sa ipinakitang video ng bise, binanggit ni Ontiveros na nananatiling threat ang mga Duterte hanggat may isa sa kanilang nakaupo sa pwesto. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Putol ang bituka. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Naka-plastic. Pinaliwanag ng isang doktor. Agoy. Diyos mio Marimar. Ito na ho, yun ang sinasabi natin na nakita doon sa, kailan ba siya noon? Pumunta siya doon sa Maynila ata, nakita yung part ng isang katawan niya na may bumubukol. Ngayon, meron ho nagpaliwanag na siniwalat ni Maharlika na inoperahan. Di umano. Kung ganyan, naku po, alam niyo ang mangyayari. Pag hindi na ho kaya niyan, susuko din yan. Kung halimbawa ganun ang case, at nagpapanggap lang na malakas kuno, iba ho ang case pag putol na ang laman loob. Manghihina at manghihina ho yan. Ganyan ho ang mangyayari sa kanya. Pag halimbawa, hindi na ho matanda na ho nasa 60 plus na ho ang mama Hindi natin na sinasabi na, ito, putol ang bituka, naka-plastic. Tapos nakabag na lang. Agoy, ano ba yun? Hindi na hindi na lumalabas sa wet packs yung ano. Gano'n ho Diba? Meron kayong makikitang, pansinin nyo yung damit, nakabukol. Oo nga naman. Sino ba gagawa nun, diba? Baka may pag-amin na ho. Haaminin nyo na sa taong bayan kasi pag hindi na ho kaya, si Bibi Sara na. Kaya pala merong bali-balita noon at nabanggit din sa tarot reading na hindi nga matatapos ang termino. Bilisan nyo na para makaupo na ang Agila ng Davao. At ngayon, parang takot na ho yung mga kongresista. At wala na silang tinatanong ba dito kung lulusot. Ang sabi dito, dilusot dahil sa 2028 election. San Fernando, panibagong reklamo versus BP Sara, dilusot dahil sa... kita nyo. Alamin natin yan mamaya sa pag-uusap. Walang ibabalik na pera si Saldico. Wala raw ibabalik na pera dahil wala siyang nakulimbat. Ito na naman tayo sa... Mukhang bumabalik ang istorya ni Saldico. Mukhang meron na naman tayong pag-uusapan. Totoo ba? Alamin natin ngayon kung anong mga bagay-bagay na dapat nyo malaman. Happy Sunday, Bibi Sara Duterte, pinalaga ng impeachment complaint ng Bulok Bayan. Bulok ng bayan, bulok ang... sino ba leader ng Bulok Bayan? Saka yung Makabayan Bulak. Yan yung mga mahilig bumira kay Bibi Sara. SB Soto, Senado, nanatiling solid, itinaging may 70 para mapatasik sa kanya. Bahala ka sa self mo. Basta kami, galit na kami sa inyo. Wala kayong binigay na magandang... simula na umupo ka at pinalitan mo si Senator Tis Escudero, wala na magandang saysay ang Senado. Puro paikot, pagtatakip. Yun ang nakikita namin Kaya nagigigil ng taong bayan sa inyo. Diba? Nagiging anganak kayo dyan. Naging ob-ob na kayo dyan. Ayaw nyo sabihin sa taong bayan kung ano yung katotohanan at ano na nangyayari. Nanumpa kayo, pero hindi yung panunumpa ang ginawa nyo.
Wala, puro pagtatakip. O putol na ang bituka, pasok. Ano ba yung putol sa bituka mo? Dapat yung lunch intestine na. Sa huling bahagi ng January 2026, umusbong ang malawakang usapin hinggil sa kalusugan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos itong makaranas ng pananakit at hindi komportableng pakiramdam at ihinalin tulad ng ilang social media posts sa mas malalang kondisyon. Ayon sa mga naunang pag-uulat, ang Pangulo ay na-diagnose ng diverticulitis, isang kondisyon kung saan ang mga pouch o nakalabas na bulges sa dingding ng malaking bituka ay nagiging inflamed o namamaga, at siyang nagdulot ng pananakit at red flag para isailalim sa masusing medical observation. Sa panahong yun, maraming netizens at ilang media commenters ang nagtangkang alamin ang eksaktong kalagayan ng Pangulo, lalo na nang hindi niya agad na ipamahagi sa publiko ang detalyadong medical bulletin. Sa pananaw ng Malacanang, ang tanggapan ay nagbigay agad ng paliwanag at pahayag sa mga mamamahayag at sa publiko sa pamamagitan ng press briefing at social media updates. Sa unang bahagi ng usapin, inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang Pangulo ay sumailalim sa medical observation lamang sa isang ospital dahil sa diverticulitis, at pagkatapos nito ay bumalik sa opisina sa Malacanang at ipinagpatuloy ang kanyang mga tungkulin ng may maayos na kondisyon. Binaliwala ng palasyo ang mga haka-haka na siya ay nasasailalim sa mas malalang procedure gaya ng operasyon at tinawag itong fake news, dahil ang Pangulo ay aktwal na nasa isang pagpupulong sa oras na lumabas ang naturang mga balita. Hindi naglaon, kumalat ang isang dokumento sa social media na di umano'y naglalaman ng medical test results ng Pangulo na may pagsasabing siya ay may severe diverticulitis at kailangan ng agarang operasyon. Agad naman itong tinuligsa at itinanggi ng Malacanang at ng St. Luke's Medical Center, na parehong nag-anunsyo na ang naturang dokumento ay falsified o peke at hindi sumasalamin sa tunay na kalagayan ng Pangulo at sa kanilang opisyal na talaan. Ang ospital mismo ay nagpahayag na ang paglabas o pag-share ng anumang medikal na impormasyon sa labas ng autorisadong channels ay bawal at labag sa policy, samantalang ang Presidential Communications Office ay nagpahayag ring hindi ito totoo at hindi sumasalamin sa kondisyon ng Pangulo. Nako, ayan na tayo eh. Ay, pagtanggi nyo. Nasa inyo naman yan eh. Pero kahit itanggi nyo yan, ang taong bayan, matalino. Hindi na ho yan kagaya dati na blackout media. Oo, meron hong social media. Alam ng mga tao kung ano yung mga ginagawa nyo. Kita nyo yung sa palasyo. Palasyo ba yun? Yung babae, yung asawa nito. Kita nyo, lilisik yung mata, yung bibig, yung yawa ng mga ganun-ganun. Matindi yun. Nakita nyo, napanood nyo yun? O ibang klase. Nakakatakot. Ibang klase talaga pag nakakaano. Nakakadismaya, no? Makikita mo yung mga asawa na nanunungkulan, ganyan ang mga ginagawa. Kaya galit na galit. Kung napanood nyo kagabi yung video natin, yung upload video natin kay Tatay Digong, di ba? Ganun katapang. Handa ka bang pumatay? Sabing ganun. Handa ka bang... Oo. Kung hindi ka handa, huwag ka magpresidente. Yun ang sagot eh. Di ba? Totoo nga naman. Magaling sa magaling, hinahanap nga ng taong bayan yung panunungkulan na yun. Hanggang ngayon, hinahanap na ho ng taong bayan. Ako, namimiss ko na yun eh. Yung ganun pamamalakad, yung 24 oras, merong umiikot, 10 oras ng gabi, may mga kapulisan na umiikot. Ngayon, wala eh. Kita mo na doon sa tambayan. Hindi, pero biro Oo. Ang kapulisan noong panahon ni Tatay Digong, alas 8 pa lang. Oo. Ikot yan hanggang umaga. Wala ngayon eh. Hindi natin makita yung sigla nila. San Fernando, panibagong reklamo versus Bibi Sara, di lusot dahil sa 2020 election. Hindi ko maintindihan tong title na to. Alamin na lang natin. Malabo raw na umusad pa ang panibagong reklamo laban Okay. kay Very Sara, good yan. habang expected na rin daw ang pagbasura sa impeachment complaint laban kay PBBM. Ayon yan kay Congressman Eli San Fernando. Anya, pansariling interes lang kasi ang iniisip ng mga kapwa kongresista. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Sa 2028 national elections na nakatuon ng pansin ng ilang mga mambabatas. Ito ang pananaw ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kaya anya, naniniwala siya na hindi lulusot sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint
laban kay Vice President Sara Duterte. Ah. I'm not Very a good. member of the Committee on Justice, but tingin ko lulusot yan sa Committee on Justice at aabot sa plenaryo yan. Pero pagdating sa plenaryo, ang aking tansya ay hindi makakakuha yan ng 1/3 na suporta mula sa members of the House. Dahil lahat ay nag-iisip na ng kanilang mga political career sa 2028. May mga nag-iisip na niyan. At yung iba ay marahil na nawalan ng amor o hindi na naging ganun kataas yung kumpiyansa. Kung pagbabasihan daw kasi ang naging takbo ng articles of impeachment laban kay VP Sara noong nakaraang taon na bypass umano nito ang committee deliberation at agad inakyat sa Senado ang impeachment complaint matapos itong makakuha ng 1/3 na boto mula sa mga mambabatas. Pero para naman kay San Fernando, hindi nakataka-taka ang naging pagbasura ng Committee on Justice ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil anya, wala talagang balak ang mga mambabatas na paggalawin ito at sumailalim pa sa impeachment trial. Kung ang climate o ang politika sa loob ng House is dinidim niya na may impeach yan. At kahit naman gaano katibay yung mga ebidensya, kung ayaw ng mga kaalyado na umusad yan, hindi talaga uusad yan. Yun yung nature ng impeachment process. Tinawag rin niyang drama at ingay lang ang mga impeachment complaint na inihangin sa Kamara dahil ang lahat ng ito ay para lang daw sa politika at pansariling interes. Yun na tayo. Yun na yung sinasabi nating sarswela. Bakit alam ni Congressman na, 'di ba, ni San Fernando, yung mga bagay-bagay na yan. Lalong-lalo na, bakit alam niya na takot na yung mga contractor, yung mga durobong congressman, ngayon sa impeachment ni Bibi Sara, kasi mawawalan sila ng boto. Mapapahiya sila dahil galit ang taong bayan sa mga magnanakaw. Meron nga ako napanood na video, nagyayabang-yabang. Ginamit lang ang Duterte. Sana nandito pa. Ipapakita ko sa inyo. Ate, congresswoman ito eh. Ginamit ang pangalan ni VP Sara para makapasok sa pagka-congresswoman. Saan ba ito? Davao. Sana nandito pa. Nakakahiya ka ate. Buisit ka. Tapos nagpagkaalam-alam namin oo, isa ka sa pumirma. Isa ka sa... bibigay ko sa inyo. Nakakahiya ka. Ngayon, saan ba lugar to? Sana sa susunod, ate, hindi ka na manalo. Kasi manggagamit ka. Tandaan mo yan. Ito yung kanyang niyabang noon. Kakampi niya raw si VP Sara sa Kongreso. Tapos bumoto siya. Siya na lang para maganda. Siya na lang. Sariling bunganga niya na lang manggaling. Itong video na ito. Duterte, Sorry nyo. sabi ko, hindi. Mas maganda yun sa akin. Pero ako ang magiging kakampi ni Sara Duterte sa Kongreso. Baka kung I am casting my vote in favor of our lone nominee for speakership, Speaker Martin Romualdez. Ano? Te. Ay, nako. Excuse me. Kakahiya ka, te, no? Yabang-yabang ka dyan sa mga, nung eleksyon, nagyayabang-yabang ka, si VP Sara ang kakampi mo. Ano ba tong ano ko? Parang sisira na. Tapos, ngayon, ano yung boto mo? Para saan yung boto mo? Niloloko mo ba kami? Ano niloloko mo sarili mo? Ulitin natin nakakahiya ka talaga. Ikaw ba si Sara Duterte? Sabi ko, hindi. Mas maganda yun sa akin. Pero ako ang magiging kakampi ni Sara Duterte sa Kongreso. Baka kung I am casting my vote
in favor of our lone nominee for speakership, Speaker Martin Romualdez. Kakaya, ano? Hindi pala siya kakampi ni BP Sara. Oo. Ano na kaya sitwasyon niya ngayon? Yung mga bumoto dyan at kasi nagpanggap lang naman pala yan eh. Di ba? Hindi ko kilala yan pero nakita ko lang. Natawa lang ako. Marami ang gumagamit sa pangalang Duterte na akala mo kakampi. Pero ang lalabas pag nakaupo na, sila pala yung mga kalaban. Di ba? Marami dyan, meron pa. Balik tayo dito sa usapin na walang ibabalik na pera si Saldico dahil wala naman daw siyang ninakaw o wala siyang kinulimbat. Ngayon, sino ba ang itinuturo niya? Yun ang imbestigahan nyo, yung tinuturo niya. Baka yun ang maraming nakulimbat. At pag naimbestigahan nyo na yung the big piece, saka nyo imbestigahan si Saldico. Magtuturuan naman yan eh. Wala raw ibabalik na anumang pera ang puganteng si Zaldico dahil wala naman daw siyang nakulimbat sa anumang proyekto. Ayon yan sa kanyang abogado, humihingi na rin ang Interpol ng karagdagang impormasyon sa NBI para sa Red Notice request sa dating kongresista. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Hanggang ngayon missing at hindi pa rin naaresto ang pugante at dating congressman na si Zaldico. Sa kabila yan ng patong-patong na akusasyon at kaso laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Nito lang nakaraang buwan isiniwalat ni Interior Secretary John Vic Remulla na humingi umano ng tulong si Ko sa isang pari para sa kanyang pagbabalik bansa. Pero itinanggi yan ng kanyang abogado. I deny that. Initially, I said that I'm the only one authorized as far as I know to speak for him. Yes. And then, sinabi ng someone, one of the Remulla said na, priest. So I asked him, sabi ko, may pinadala ka ba na priest? Sabi niya, wala. Ang pinapadala na priest, ikaw lang. Wala sa pinapanegotiate. Kita niyo na, grabe no. Diyos ko po, Rudy. Gumagawa lang palang kwento itong magkapatid na, para lang may pag-usapan at magbida-bida. Isipin nyo wala naman daw sinabanggit si Saldico. Ibig sabihin, gumagawa sila ng istoryahin na naman. Kunyari, nakikiusap si Saldico na makipag-ayos. Wala naman pala. Hayaan nyo, tapos na rin ang karir nyo sa 2020. Pwede naman sibakin yan, di ba? Yung ombudsman, may impeach, di ba? Pwede impeach yan. Why not, di ba? Kung halimbawa, pag upo ni BP Sara, ipa-impeach agad yan. Tsaka yung isa kasuhan dahil sa group effort. Not even feelers. Kinumpirma naman ng National Bureau of Investigation na kumakalap na ng karagdagang dokumentong Interpol para sa Red Notice request ng gobyerno laban kay Ko. Sa Portugal, umano huling na-trace ang dating kongresista. Ayon sa Bureau of Immigration, tumutulong na rin sila sa pagkalap ng intelligence report sa kinaroroonan ni Ko. Pero kahit raw ang legal counsel ng dating kongresista, hindi raw alam kung nasaan ngayon si Ko. Pero nang tanungin kung uuwi pa ng bansa si Ko, Eventually, if you will remember, I've always said that the primary concern is his personal safety. Eventually, he will because he has to. naharap sa mga kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si Ko. Pero wala raw mangyayaring restitution o pagbabalik ng pera mula sa dating kongresista. What do you restore if you didn't take anything? Ayun nga. What's gonna happen? Nagbabalita mula sa front. Pero hindi pa sigurado na wala Kasi yung Bicol nun, usapin yun eh. Malaki yung flood control dun pero nagkabaha-baha. Di ba? BP Sara pinalagan itong Bulukbayan at Makabayan Black. Sino ba yung leader na itong ng Bulukbayan na to? Si Virus. Yung video natin kahapon, bakit nawalan audio yung gabi, no? Bakit kaya? Alamin natin dito. Pinalagaan ni VP Sara ang inihaing impeachment complaint ng Akbayan Party List. Pamumulitika lang daw kasi ang motibo nito. Tama. Matapos magpahayag ng posibilidad na tumakbo bilang Pangulo sa 2028, tila si Senator Risa Ontiveros ang focus ng tirada ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya kung saan parte ang Akbayan Party List. Walang kredibilidad at politically motivated, ganyan ilarawan ng bise ang partido ng senador.
Huwag nating kalimutan Yeah. ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. Sa ipinakitang video ng bise, binanggit ni Ontiveros na nananatiling threat ang mga Duterte hanggat may isa sa kanilang nakaupo sa pwesto. Dagdag ni VP, ang impeachment ay hindi dapat ginagamit sa pamumulitika dahil ito ay isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Fishing expedition anya ang impeachment complaint noong nakaraang taon at pang-aabuso naman daw ang inihain ng akbayan ngayon kung saan ang mga Pilipino ang talunan. Sagot naman ng akbayan, kung walang Ewan ko sa inyo, kayo gigil na gigil kay BP Sara, no? Ngayon, nag-iiyakan kayo nung sinagat kayo ni BP Sara. Oo, talunin nyo na lang kasi sa 2028. Sa tingin nyo ba, mananalo kayo kay BP Sara? Ngayon pa lang na umaapaw na yung suporta ng mga Pilipino dahil sa nangyayaring flood control? Lalo ka na virus. Kung nangangarap ka magpresidente, hindi masama mangarap. Pero yung ilusyon, masama yun. Huwag ka mag-ilusyon. Oo, hindi ka mananalo. Pasensya ka na, ha. Oo, kasi ang tingin sa'yo ng taong bayan, bulok. Kaya nga, bulok bayan di ba? Wag. Wag mong pilitin ang sarili mo. Pag hindi mo kaya at hindi kaya ng mga pwersa nyo, wag niyong pipilitin, ha. Mapapahiya lang kayo. Eto na tayo, pumunta tayo kay Tuta Sen. Soto, Senado, mananatiling solid. Solid pala talaga kayo? 17 signature para mapapatalik sa kanya. Ano daw, may 17 signatures para sa Nako po. Yari na. Ito na sinasabi natin. Back to you. Ikaw naman. Mangyayari nito. Nakakahiya. Kung siya ay mapalitan, kasi ganun din ginawa nila sa kay SB Cheese tsaka kay Contemporary. Ganun din ginawa nila, bigla-biglaan Kaya nakakagulat So sana, one time, big time. One time, big time. Parang Dodo ni Cop Dodo. One time, big time daw. Sana mangyari, ma-big time man lang yan, na isang beses mapalitan. Pagising niya, isang araw. Hindi na sa SP. Doon na siya sa Ropor ulit. Di ba? Wala naman kasi magandang nagawa. Wala. Puro chismis lang. Puro pagtatakip. Puro kwentuhan. Walang nagawang maganda. Tingnan nyo naman. Ang ganda na nagagawa ni Senador Marcoleta. Kahit pinalitan siya. Talagang may paninindigan. Lumalaban. Hinatak nga yan si Tutas. Hindi ko lang pakita yung video kasi nakakahiya. Hinatak ko yan. Tuloy na natin to. Hindi raw pwedeng madaliin ang anumang tangkang kudeta sa Senado. Yan ang pananaw ni Senate President Tito Soto na nasa bingit kamakailan ng pagbaba sa pwesto. Nananatiling solid ang Senado ayon kay Senate President Tito Soto at tila kuryente umano ang umugong na balitang nais siyang palitan ni Senator Lauren Legarda. Hindi rin daw imposibleng mind game ang umano'y Senate coup para makumbinsi ang ibang senador na pumirma. Kumpiyansa si Soto na hindi aabot sa 17 senators ang susuporta sa pagbaba niya sa pwesto dahil hindi raw nadadaan sa basta-bastang usapan ang palitan ng liderato sa Senado. Kailangan daw in black and white ang quorum. So if there were 17, there would have been 17 signatures. It's as simple as that. So therefore, there were no 17 signatures. In fact, there were no 13 signatures. And I would venture to guess that there were no 12 signatures because one of them, a member of the minority, told me that he was willing to sign if there were already 12. And he said there was not. So he did sign. Hindi rin naman daw interesado si Senator Legarda sa kabila ng paglapit ng ilang miyembro ng minority bloc. Si SP Soto naman, handa raw sakaling mapagdesisyonan ng Senado na oras na para magpalit ng Senate President. I only serve at the pleasure of my colleagues.
They can replace me anytime. I have Talaga, mapapalitan ka talaga. Kaya magsitigil ka na. Tigil na. Pag hindi nyo na kaya magsilbi ng maayos sa taong bayan at wala kayong sasabihin maganda, mag-resign na kayo. O huwag nyo na hintay mapahiya kayo at palitan kayo ng mga galing. Kasi sirang-sira na ang pangalan nyo. Di ba? Ayaw na sa inyo ng taong bayan, pinagpipilitan nyo pa. Ito ho, mapo na tayo. Kami ho ay, ako ho ay lubos na nakikiramay sa kapatid, kababatang kapatid ni Tatay Digong na si Serbong. So, ito may paliwanag dito, may mensahe, last will and testament, malungkot na balita, pumanaw na ang kapatid ni PRRD. Alamin natin to. I was there together with our beloved Vice President, Sara Duterte, and the Mayor, my client likewise, Sebastian Duterte, when we crafted his last will and testament. First, I would like to express to you the sentiments of our dear Mayor, Sebastian Z. Duterte, for not being able to be here. He is in a state of grief. I think I can say it now kasi kung magtingin ka sa Facebook, lumabas na eh. Yes. I was the personal lawyer of Ninong Bong Duterte for many years, since 1998 until now. And as a matter of fact, I was his lawyer when he was city councilor in Davao City, 1998 to 2001. And thereafter, when he became executive secretary of our dear former president, Rodrigo Roa Duterte. I have been with him for more than 27 years. I was his lawyer. And that is why it pained me much when he was diagnosed 2 months ago for stage 4 colon cancer. So it was accidentally diagnosed by his personal doctor. And I was there together with our beloved Vice President, Sara Duterte, and the Mayor, my client likewise, Sebastian Duterte, when we crafted his last will and testament. And, yun na. this Thursday, I think during his inurement, I will be reading his last will and testament to his ears. And that is why I request all of you to please stand up and let us say a 2-minute prayer for Bong Duterte. So, nagkaroon na po ng may mga gathering na ganito na pagpabalita, pagmimensahe sa last will. Lubos po kami nakikiramay, taos puso kami nakikiramay sa pamilya ni Serbong. At sana yung wish namin na kay BP Sara, please lang maiba tayo. Meron kaming wish sa'yo. Sana pagkaupo mo, lahat ng mga gumipit sa'yo, maback to you naman. Yun lang naman. At ano ito? Mayroong tanong si Manong Ted dito kay Tuta. Ano kaya? Alamin natin. Ano yun, biro lang ni Kiko nung umpisa, si Francis nung umpisa yan. Nung nandun na kami sa likod, tapos na ako sa taas, bumaba ako, nagkikwentuhan kami sa lounge. Sabi na, binibiro-biro lang nila si Loren eh. Tapos ang... yan pala yung kuwari na sharing, position sharing. Nakakawindang sila, no? Sige, tuloy mo lang. Ang naisipan namin, kami na nag-isip din. Siguro nga, mabuti nga siguro dahil total, gusto nila magkaroon ng first woman Senate President. Sige, gawin natin. Kahit, sabi ni Sabiri, kahit sa mga last 2-3 months ng term mo. Sabi niya, sige kako. Bakit hindi? Ganon. So, hindi exactly term sharing yun. We plan to elect her as the first woman Senate President after the 2027 budget. In other words, sa 2028, bago matapos yung term niya. Yun ang plano. So, it's not really term sharing. Kasi kung term sharing, 1.5 years tayo. Or tigwa 1 year tayo. Di ba? Ganun. Hindi naman exactly. Medyo hindi yun ang tamang term.
ang tamang term is we plan to make her Senate President towards the end of her term. towards the Or end the of 20th Congress. 20th Congress. For Correct, what correct. for what particular purpose? Just Yeah. to make it Hindi, historical? gusto, Apo, marami, paano? may mga gustong mag-upo sa kanya eh. Mm, Di ba? May mga gustong mag-upo sa kanya. Lalo na members ng minority. Well, kumbaga sa ano sabi nga nila parang kumbaga sa parang mga tongue-in-cheek ni Subiri yun. Opo. Sige. So, sa ngayon po, ang kasalukuyang setup ngayon, you still have the 13 votes, right? Opo. 15. I'm sorry, you have the 15 yung trust sa inyo ng mga senador. 15. Opo. So, maaari sabihin natin na hanggang ngayon po, hindi pa rin kayo nakakasigurado kung ano mangyayari sa Lunes. Yan. Bukas po yan ha, bukas. Nakakasigurado naman siguro. Okay. Nakakasiguro naman. Sapagkat alam naman natin na ang unang mangyayari dyan is Abangan natin bukas kung ano yung mangyayari. Baka bukas, pagpasok mo, napalitan ka na. So, yun lang ha, mga kasama. Yun ang dapat yung malaman. No? At yung rest back ni BP Sara, abangan din natin yan. Kasi nakakawindang yung mga pinagagawa nila dito kay BP Sara. From 2022 until now, umaatake pa rin sila. Yung mga Bulok Bayan, Makabayan Black, Asong Ligaw, si Trilling, yung mga Dilawan, Piklawan, Pulangaw, Bulangaw, andyan sila para bumira kay BP Sara. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag mo kalimutan like, share, and hit mo na yung notification bell. Bye-bye! Subscribe!